Mahaba man ang pila at siksika sa LRT1, mas pinipili ito ng mga commuter dahil sa mas mabilis na biyahe at murang pamasahe. Pero itataas daw ang pamasahe rito oras na maisa pribado. Kapag nangyari ito, swak pa rin kaya ito sa mga pasahero? May news to go si Victoria Tulad. Sa lugar tulad ng Metro Manila na walang kamatayan ang problema sa traffic, hulog ng langit para sa mga commuter ang mga mass transport system tulad ng LRT Line 1. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, aabot na sa halos 15 milyon ang pasahero ng LRT Line 1 kada buwan. Batay yan sa ridership statistics ng LRTA. Bagamat siksikan, di hamak na mas mabilis pa rin daw kasi ito kumpara sa ibang uri ng sasakyan. At bukod sa mabilis, mura pa. Pero hanggang kailan kaya mananatiling mura ang pamasahe sa LRT Line 1 na biyaheng Baclaran hanggang Roosevelt? Ngayon pa lang, sinasabi na ng Department of Transportation and Communications o DOTC na taunang tataas ang pamasahe sa LRT Line 1 oras na tuluyan na itong maisa pribado. Ayon kay DOTC Assistant Secretary Jaime Feliciano sa pagdinig ng Kamara kahapon, tinatayang aabot sa 5% ang taunang taas pasahe sa LRT Line 1. Nakatakdang isa pribado ang assets ng LRT Line 1 sa pamamagitan ng isang 32-year concession contract. Sa Mayo 28 nabubuksan ang bidding para rito. Pero pabor naman kaya ang publiko sa pagsasapribado ng LRT Line 1? Hindi, kasi ang taas na nga ng pamasahe, kagaya namin, nagtatrabaho lang kami. So, hindi naman sapat yung sahod namin. Hindi ho, kasi natataas yung presyo, hindi siya affordable sa mga tao. Kaya yung mga commuters tuwing umaga, sa maghapon, mahihirapan. Okay lang naman kasi pag sa jeep kasi minsan ma-traffic eh. Dito, mamadali. Victoria Tulad, GMA News.